Update muna tayo sa mga apektado ng Bagyong Goring at ang habagat na pinalakas pa ng Bagyong Hana with DSWD Undersecretary Edu Puna. Yusek, magandang tanghali. Magandang umaga po, Sir Aljo, sa ating mga taga-subaybay sa Laging Handa, PH. Opo, sir, sa inyo pong monitoring, ilang pamilya ang apektado ng Bagyong Goring at itong habagat na pinalakas ng Bagyong Hana at ilang lugar ang apektado nito? Yes, Sir Aljo, tama po kayo. Dumadami na po ang ating mga apektadong mga kababayan dito sa Bagyong Goring at tama po kayo, pinalakas po ng habagat at ng Hana. Sama-sama na po yan. Minomonitor po natin, consolidated po ang ating data, Sir Aljo. At sa ating latest DROMIC report po, as of 6 p.m. last night, August 31, meron na po tayong 109,424 na pamilya po or 397,384 na individuals sa siyam na rehiyon po, Sir Aljo, na apektado nitong dalawang bagyo nating Goring, Hana at maging ng habagat, Sir Aljo. Kumusta ang pag-alalay natin sa mga evacuees mula sa Cagayan Region? Malaki ba ang bilang ng mga ito? Yes, Sir Aljo, meron tayong dito sa Cagayan Region po, may natala tayong 31 na lang po, 39 na po families na lang po or 117 na individuals ang nananatili sa evacuation centers. Pero ang ating tinututukan ngayon, Sir Aljo, actually dito sa Western Visayas po, sa Region 6, medyo malaki po ang numero natin dito. Meron tayong 8,826 na families or 32,686 na nananatili sa mga evacuation centers. Nandiyan po yung pinaka-bulk talaga ng mga apektado ng ating mga kababayan dito sa habagat po ito sa Region 6. Yun po ating minomonitor ngayon. Pero sa kabuuan po, merong 9,561 na pamilya ang kasalukuyang nananatili sa 417 na evacuation centers sa buong bansa po, Sir Aljo. Okay. Marami ang binaha ngayon dahil sa bagat, dahil pinalakas pa nga nitong Bagyong Hana. Ano ang measures na ginagawa po natin para po dito maibsan po ang problema ng ating mga kababayan sa baha? Tama po yun, Sir Aljo, at kami naman po sa DSWD, ang parte po namin ay pag-provide po ng relief resources po, relief items sa mga kababayan po nating nasalanta ng bagyo, nasalanta ng baha, hindi lamang dito sa mga evacuation centers, kundi maging sa kanilang mga tahanan, yung mga displaced natin ng mga communities at sa ating, so far po, consolidated po mula ng dumating ang bagyong Goring po at na pinalakas ng habagat at ngayon naman si Hana, Bagyong Hana, nakapamigay na po tayo, Sir Aljo, ng mahigit 15,219,000 pesos ng worth of assistance. Kasama po dyan ng mga relief items, ang mga family food packs, ang mga hygiene kits po natin na pinamimigay sa ating mga apektadong lugar po. Dito sa 6 na rehiyon po na ating binanggit, o 9 na rehiyon rather, na ating binanggit. Kasama po dyan ang Region 1, Region 2, Region 3, ang Calabarzon, Mimaropa, Region 6, 7, ang NCR at ang CAR po, Sir Aljo. Hihingi din kami ng update sa available relief resources ninyo. Sapat ba ito at may mga stockpiles ba sakaling madagdagan ang mga ililikas dahil sa Bagyong Hana at itong habagat? Tama po yun, Sir Aljo. Sapat po ang resources, ang stockpiles po ng DSWD. Talaga ito ay ating pinaghahandaan. May mga naka-preposition po tayo sa mga field offices natin, maging sa mga affected na mga local government units. And as we speak, Sir Aljo, meron tayong naka-standby po na stockpiles na total of 912,462 or halos 1 million po na family food packs po yan, naka-standby po sa atin. At meron din tayong standby funds po, Sir Aljo, na 140 million na pwede natin gamitin for a total po ng ating food and non-food items ay nasa 1 billion, 1.1 billion po pesos ang ating naka-standby na pondo, Sir Aljo. Kaya handa po ang DSWD kahit magpatuloy po itong bagyo natin ng ilang mga araw ay meron po tayong resources. Ano po update sa pinsala sa mga infra o kabahayan na sinira ng Bagyong Goring at pagbugso naman itong habagat? At saang mga lalawigan po ito?
Yes, Sir Aljo. Sa ating data po, meron tayong anim na regions na monitor kung saan medyo marami pong naapektuhan nating mga kababayan. Nandiyan ang Region 1, 2, 6, ang Calabarzon, Mimaropa at ang CAR po. Total po ang ating mga na-monitor na mga na damage na mga kabayahan ay nasa 6,635 po pala na mga total ng affected na bahay, kasama po dyan mga partially at totally damaged. Ang karamihan po nito, tulad ng binanggit natin, Sir Aljo, ay nasa Region 6 po sa Western Visayas. Meron tayong naitalado na mahigit 6,000 po na mga kabahayan. At dito rin po sa Region 1, actually, Sir Aljo, doon po ang mahigit 6,000 na mga kabahayan na partially at totally damaged po pala, Sir Aljo, sa Region 1. May data ba kayo, Yusek, na mga apektadong residente dito naman sa Metro Manila na nakararanas din itong mga pagulan dahil pa rin sa bagat? Yes, Sir Aljo. Sa ating monitoring, Sir Aljo, merong 4 na barangay po so far ang ating na-monitor dito sa NCR na mga binaha po dahil sa patuloy na pag-ulan. At meron po diyang 184 na families at 721 na individuals po na apektado ngayon nitong pagbaha. May sapat ba tayong pondo sakaling kailanganin itong cash assistance sa mga lugar na matinding dinanan ng Bagyong Goring at itong habagat ngayon? Yes, Sir Aljo, meron naman po tayo mga sapat na pondo na ating, tulad na binanggit natin kanina, may standby fund po tayo na 140 million peso para dito sa ating mga immediate relief resources po na pinamimigay sa ating mga kababayan na salanta. At meron din po tayong pondo po sa ating assistance to individuals in crisis situations na maaari nating ipamigay dito sa mga kababayan natin na nasalanta. Nandiyan din po yung ating emergency cash transfer para po sa early relief and early recovery program po ng DSWD, kung saan mabibigyan natin ng mga kababayan natin ng pondo po para or assistance, cash assistance, Sir Aljo, para pantulong sa pagpapagawa ulit ng kanilang mga nasirang bahay. Particular po ito na ibinibigay sa mga kababayan natin na nasalanta, yung nasira po yung kanilang bahay. Sa kanila po itong emergency cash transfer po natin na program, Sir Aljo. May tanong si Zon Ballesteros ng IBC 13. May data ba kayo kung gaano kalaki taon-taon ang halaga na ipinapamahagi ng DSWD sa mga nasalanta ng kalamidad? Yes, Sir Aljo. Actually, on the average, meron talaga tayong nilalaan sa ating quick response fund po sa ating budget dito sa DSWD na nakalaan para sa disaster relief operations. Nasa 1 to 2 billion po yan taon-taon. Pero ito naman po ay talagang kulang lagi. Lagi pong dinadagdagan po ito ng ating pamahalaan ng DBM dahil alam po natin na nauubos po ito sa sobrang dami po ng bagyo at sobrang daming kababayan natin na apektuhan ng mga bagyo at pagbaha po sa buong bansa. At ito naman po ay laging nare-replenish naman po ito taon-taon kung upon need and upon approval ng Congress po. Pero on the average, 1 to 2 billion po ang ating nagagasta bawat taon. Opo. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan, Yusek. Thank you, Sir Aljo. At makakaasa po ang ating mga kababayan na ang inyong DSWD ay lagi pong handa na tumugon sa ating mga pangangailangan sa ganitong oras po ng kalamidad, ng bagyo, pagbaha. Naka-ready po ang DSWD, proactive po ang ating solusyon ngayon, naka-preposition na po ang ating relief items, kaya ang utos po ng mahal na Pangulong BBM ay talagang tall order po ay kailangan maiparating sa ating mga kababayang apektado ng bagyo at pagbaha ang tulong within 24 hours po mula nang sila ay masalanta ng bagyo. At kaya po ang DSWD ay talagang very active po. Today po ay naka-deploy na po ang ating mga tao sa mga apektadong lugar at ready pong umalalay sa ating mga kababayan. Magandang tanghali po, Sir Aljo. Thank you, DSWD Yusek Ed Punay.